Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa araw ng February 27, 2026. Sa pagdating ng umagang ito ng February 27, mararamdaman mo ang isang napakalalim na koneksyon sa iyong emosyonal na sentro na magtutulak sa iyo na mas pahalagahan ang katahimikan ng iyong kalooban kaysa sa ingay ng labas na mundo. Ang enerhiya ng araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na sumisid sa iyong sariling damdamin upang mahanap ang mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang kinikimkim tungkol sa iyong direksyon sa buhay at ang iyong tunay na kaligayahan. Huwag kang matakot na maglaan ng oras para sa iyong sarili dahil ang pagpapakumbaba at ang pakikinig sa iyong panloob na tinig ay magbibigay sa iyo ng sapat na lakas upang harapin ang anumang pagbabagong dumarating sa iyong kapaligiran ng may buong pagtitiwala at tapang. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon upang ipakita ang iyong hindi matatawarang dedikasyon sa serbisyo at ang iyong kakayahang umunawa sa pangangailangan ng iba ng higit pa sa inaasahan. Mapapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong masigasig na pag-aalaga sa bawat proyekto at ang iyong kahusayan sa paglikha ng isang maayos na daloy ng pagtatrabaho na nagpapadali sa buhay ng iyong mga kasamahan sa inyong organisasyon. Gamitin ang iyong natural na talino sa pakikipagkapwa-tao upang bumuo ng mga ugnayang nakabatay sa pagtitiwala at kooperasyon, dahil ang iyong pagiging maalaga ay sadyang kailangan upang mapanatili ang produktibidad at positibong aura sa inyong pinagtatrabahuhan sa maghapon. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga gastusin na may kaugnayan sa iyong tahanan o sa pagpapaganda ng iyong personal na espasyo upang masiguro na hindi ka lumalampas sa iyong itinakdang budget. Maaaring may lumitaw na munting gastusin para sa iyong pamilya o mga mahal sa buhay, kaya kailangan mong timbangin ng maigi kung ano ang tunay na prioridad bago ka maglabas ng iyong pinaghirapang pera mula sa iyong bulsa. Ang pagiging masinop sa bawat transaksyon at ang pag-iwas sa pagpapadala sa bugso ng emosyon tuwing ikaw ay nasa pamilihan ay makakatulong upang mapangalagaan ang iyong seguridad sa pananalapi para sa mga darating pang mga buwan at taon. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng matatag na harmonya, kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang malalim na koneksyon na puno ng malasakit at pag-unawa sa iyong kapareha o mga malapit na kaibigan. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng maliliit na gawa gaya ng paghahanda ng pagkain o simpleng pakikinig sa kanilang mga kwento ay lalong magpapatatag sa pundasyon ng inyong pagsasama sa loob ng tahanan. Para sa mga naghahanap pa ng katuwang, ang iyong mahinahon at mapagmahal na aura ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may malawak na pangunawa at sapat na kapanahunan sa pag-isip, kaya manatiling bukas sa mga bagong pagkakataon. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa iyong tiyan at sa iyong mga emosyon na maaaring makaramdam ng tensyon kung hindi mo mailalabas ang iyong mga iniisip ng maayos. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na nutrisyon mula sa mga lutong bahay na pagkain na may sapat na sabaw at sustansya upang mapanatili ang iyong sigla at ang iyong magandang pakiramdam sa bawat kilos na iyong gagawin sa buong maghapon. Ang pagsasagawa ng mga mahinahong ehersisyo gaya ng paglangoy o pag-inat bago matulog ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong enerhiya sa iyong kalamnan at mapalitan ito ng sariwang lakas na magpapatatag sa iyong resistensya. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matatag na sandigan at tagapayo ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga kaibigan na nahaharap sa mga personal na krisis na nangangailangan ng mahinahong gabay at pakikiramay. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kanyang sariling buhay, pamilya o mga problemang kinakaharap. At ang iyong pagiging objektibo ay magsisilbing malaking tulong upang makita niya ang tamang direksyon ng may katuwiran. Maging mapagmasid sa iyong paligid dahil ang bawat pakikipagpalitan ng kaisipan ay nagdadala ng bagong aral na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng tao sa iyong kapaligiran. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa sining, dekorasyon ng iyong kwarto, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa kaginhawaan at kaayusan. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang pamamaraan, bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng iyong pagiging orihinal habang pinapanatili ang dangal at kalidad ng iyong mga ginagawa para sa iyong sarili. Ang pagbuo ng isang bagay na may puso at kapaki-pakinabang para sa iyong tahanan ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan,
kaya hayaan ang iyong mga ideya na dumaloy ng malaya habang pinapanatili ang disiplina sa bawat hakbang na iyong gagawin. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga nakaraang issue. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan sa loob ng bahay. Kaya ang paglalaan ng oras para sa isang masinsinang pag-uusap tungkol sa inyong mga planong pangpamilya ay lalong maglalapit sa inyong lahat sa kabila ng inyong mga kanya-kanyang abalang schedule. Maging mapagpatawad sa mga maliliit na pagkakamali ng iba at maging isang gabay na laging handang makinig, dahil ang matatag na ugnayan sa loob ng tahanan ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo sa bawat pagsubok na iyong kakaharapin. Ang iyong intuition ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na pag-unlad o ang pagkuha ng isang bagong kasanayan na magpapataas ng iyong halaga. Kung may nararamdaman kang udyok na ayusin ang iyong kapaligiran upang maging mas produktibo at masaya, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga sa kaayusan at kaginhawaan ng isipan. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan, kaya pakinggan ito, at huwag hayaang ang mga pag-aalinlangan ng ibang tao ang humadlang sa iyong pag-asenso patungo sa iyong tagumpay. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat detalye ng iyong mga pinag-aralan, lalo na ang mga paksang may kinalaman sa kasaysayan, sining, o psikolohiya. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga aklat na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng mundo, dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong pagkatao bilang isang disiplinadong individual. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiya sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong sariling kapayapaan. Iwasan ang pagiging masyadong emosyonal sa mga puna ng iba na maaaring makatulong sa pagpapabilis ng iyong mga gawain, dahil ang pagtanggap ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng isang matalinong pakikipagkapwa-tao sa iyong mga kasamahan. Ang pagpapanatili ng isang bukas na isipan sa gitna ng mga magkakasalungat na opinyon ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang hindi ka masayang sa mga bagay na walang sapat na halaga para sa iyong pag-unlad. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa nakararami ng hindi isinasakripisyo ang iyong sariling mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kaganapan sa lahat ng iyong mga mithiin sa buhay. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong panloob na gabay na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga plano sa hinaharap. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mo na maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong pamilya at ng iyong sarili. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro, kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging mapagkumbaba sa lahat ng oras at pagkakataon. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong hapon, at siguraduhin na nabasa mo ang bawat detalye ng maigi upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon sa hinaharap. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa mga eksperto ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon ng iyong pagsasakripisyo. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri ng mga papel. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng pagkain ng masarap na hapunan o pakikinig sa musika na nagpapagaan ng loob upang maging mahimbing ang iyong pagtulog. Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob. Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang dami ng iyong mga iniisip sa maghapon. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa mga susunod na araw.
Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na seguridad ay matatagpuan sa pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng iyong emosyonal na kaligayahan at ng iyong panloob na kapayapaan na walang anumang katumbas na halaga. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyong buong pamilya at sarili. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 2, 7, at 20. Ang iyong maswerteng kulay ay pilak o mapusyaw na asul na sumisimbolo sa katahimikan at emosyonal na lalim. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagluluto para sa pamilya, ang pag-aayos ng mga lumang litrato upang gunitain ang magagandang alaala, o ang pagbisita sa isang lugar na malapit sa tubig upang muling makuha ang iyong balanse at sigla sa buhay.